その海賊は生き別れた私の双子の弟だ。エルバフの戦士たちは必ず我々世界政府の指揮下に置かせてもらう。Bali yung boses nga na narinig nyo ay mula sa karakter ni Figarland Shamrock, ang kakambal ng emperor na si Shanks. So ang voice actor nga na boboses sa karakter ni Shamrock ay itong si Kenjiro Suda. Kilala nga itong si Kenjiro na nag-voice actor sa karakter ni Seto Kaiba ng Yu-Gi-Oh!, Kento Nanami ng Jujutsu Kaisen, at syempre ni Hannes ng Attack on Titan. Hindi na nga ito ang unang beses na maririnig natin yung boses ni Kenjiro sa One Piece. Dahil in One Piece Film Red nga siya rin ang bumoses sa karakter ni Gordon. Even sa main storyline nga may karakter din na binobosesan itong si Kenjiro. At ito nga si Vince Mokyonji ng Germa Family. At yes, parehas nga itong dalawang karakter na binobosesan ni Kenjiro na kapatid ng mga major characters sa kwento. Anyway, ang sumunod naman nating balita itong patungkol sa pagbabago ng format ng One Piece anime. Imbis nga na 1 episode per week magiging seasonal na nga yung pagpapalabas ng anime. Mag-uumpisa na nga ito next year 2026. Ang huling episode nga sa taon na to lalabas in December 14. Saklaw nga nito yung chapter 1122 kung saan alam naman natin sa chapter na to unang mag-a-appear officially itong si Joy Boy. At pagtapos nga ng episode na to magkakaroon ng 3 months break simula January 2026 up to March 2026. At sa April 2026 na nga mag-uumpisa ang seasonal schedule netong anime. Yes, maraming ang nagtataka kung bakit ito ginawa ng One Piece. Bali-base nga sa press release statement ng Toei Animation nabanggit nila na strategic decision daw ito para suportahan ang advancement at evolution ng One Piece anime, which is I agree dahil nakita naman natin yung improvements ng animation at graphics netong One Piece, diba? Halos pang movie na nga yung mga effects ng napapanood natin kada episode. Meaning mas magandang animation syempre mas matagal gawin. Kaya naman it makes sense lang na mas maraming oras ang kailangan ng mga staff at animators sa paggawa ng isang episode. Kaya naman itong hiatus nga nila ng 3 months at itong pagta-transition nila into seasonal episode understandable naman. Ang importante nga lang syempre yung main source ng kwento, which is yung manga. As long as wala namang pagbabago sa schedule ng manga okay naman na to sa tingin ko. So officially nga magkakaroon daw ng 26 episodes kada season at hahatiin nga ito into 2 parts, meaning 13 episode each ang bawat parts. Wag nga kayong mag-alala dahil itong mapapanood nga natin in April yung umpisa na ng Elbaf arc at base nga rin sa announcement 1 chapter per 1 episode na ang ibobroadcast, meaning mas mahaba na ng konti yung bawat episode na mapapanood natin. Hindi na tayo mabibitin. Ang sumunod naman nating balita medyo malungkot dahil nalaman nga natin recently yung pagpanaw ni Tatsuya Nagamine. Sa mga hindi nakakaalam siya lang naman yung director ng One Piece Film Z at itong recently lang nakakatapos na Wano arc sa anime. So masasabi nga nating isa itong si Tatsuya sa napakalaki ang ambag sa evolution ng One Piece anime dahil nakita naman natin yung transition ng anime sa Wano arc, diba? Much better na nga yung mga fight scenes sa arc na to. At even yung choreography nga ng bawat laban talaga nga namang kaabang-abang. Kaya naman maraming salamat at rest in peace kay Tatsuya Nagamine. Officially nga in March 10, 2026 na i-release ang One Piece Live Action Season 2. At habang palapit nga ng palapit mas lalong nakaka-excite. Nireveal na nga rin na yung gaganap daw na Port Gas de Ace itong si Solo Mariduena. Obviously kilala naman na natin siya sa palabas na Cobra Kai at Blue Beetle. Sa part naman ng Season 3 ng live action wala pang ang balita kung kailan ito officially na i-release. Pero base nga
sa recent post ng One Piece Official, nag-umpisa na daw yung production netong Season 3. Pinost nga ito sa isang desyertong lugar. At alam naman natin na saklaw ng Season 3 itong Alabasta Arc. At lastly na balita itong pagiging most sold manga ng One Piece ngayong 2025. Yes, hindi naman nabago ito since throughout the years nga talaga namang namamayagpag ang One Piece bilang most sold manga. Pero in the past 6 years kasi itong Demon Slayer, Blue Lock at Jujutsu Kaisen ang mga nangunguna. Kaya naman ang pagbabalik nga ng One Piece bilang most sold manga sa taong 2025 this proves na talagang timeless itong anime na One Piece. Anyway, ayan na nga yung maikling mga balita na umiikot ngayon sa buong One Piece community. At sana na-enjoy nyo. So yun lang. Peace!